Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo na makapag-live muli. So, welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Ngayon, para sa mga bago kong followers or sa mga gustong magtanong, bakit yan yung title? Tapos may mga segment pa. Una po, bakit yan yung napili kong title? Actually, marami akong title na gusto bang, para bang identity yung tawag nito, parang brand name. Para pag makita kanila, at least madali kanilang ma-recall, mayroong tinatawag na recall. Ano? Actually, marami ho. May mga nasave ako sa aking cellphone, yung mga names ng channel ba? Or yung masabi natin na brand, no? Parang brand name. Ito ka nga yung nangyari sa akin na last July 13 of 2025. Ako po ay honorably discharged sa Philippine Coast Guard. Ganun po. Kaya naglagay ako ng, pinili ko po yung title na Ode Alteram Partem. It's a Latin phrase na let us hear the other side. Siyempre, nagpapasalamat pala ako kay Attorney Libayan. Attorney Libayan, thank you very much. At gaya ng sinabi ko sa inyo dati na magla-live din po ako. Future endeavor, future undertakings, gusto ko po kayong tulungan. In particular sa mga debates ninyo, research or what. At isa sa nag-inspire sa akin yan dahil yan din yung pinopromote mo sa channel mo na let us hear the other side o the Alteram Partem. Actually, mga ilang beses mo nabanggit iyon. At lalo-lalo na yung sinasabi mong cliche na when emotions are high, intelligence is low. Ganon siya. Ganon dapat. You have to control your emotions. So, sa akin naman, isa yan sa mga nag-inspire sa akin si Attorney Libayan. Siyempre, prior than that, meron din ho akong mga iba-iba pang napag-aralan gaya sa mga pagpipili ng mga title. Kasi more on the last greatest empire na until now nag-i-exist is the Roman Empire. The Roman Empire specialized nila yung mga batas. Opo, yung mga Latin. Kaya nga more on sa batas ng Pilipinas are based doon sa Latin, no? Or Latin sa dialektong Tagalog or sa language ng Pilipino ba yung tawag namin diyan Latin or Kastila. Kaya napili ko po yung Ode Alteram Partem. So yung segment po natin ngayon, naglalagay din po ako ng isa pa diyan, yung Vox Populi, the voice of the people. Opo. So isa rin pong talagang catchy ba, tsaka pag once na makita nila yung mga Latin phrase, Latin word, siyempre yung value kaagad nun, yung hatak ba, no? Yung audience na impact or yung hatak, talaga hong nakakapagbigay ba ng, it can caught an attention. It will catch attention, ganon yun . So, bakit pala ako mag-Facebook Live? Abay, marami-rami sana, no? Actually, 3 ito yung topic is The Rising Beast, no? Communist China, yun talagang tinutukoy ko na the rising beast. Although, in the book of Revelation, meron din hong sinasabi dun sa book of Daniel, may stages kasi doon From the first empire, itong si King Nebuchadnezzar, the Babylonian Empire, siya yung gold, siya yung head doon na nagre-represent ng gold. So, ganun ho yung stages ng bawat civilization, mga events, no? In particular, kasama diyan yung siyempre mga religion na So, pwede rin nating sabihin, no, ma-share ko rin sa inyo na one of the also religion, no, is also government. It can be considered, in my opinion, government can be considered also as religion. Why? Because meron siyang mga patakaran, meron siyang mga laws, statutes, no, mga ordinances, mga policies na nagga-govern. Same is true with the religion. Sa salita nga ng Latin yan religare, or sa Greek,
Kasi nauna yung Greek doon, yung sa civilization ng Greek. Kasi yun yung nakasaad sa Book of Revelation, no? Gold, silver, tapos brass or bronze, tapos doon yung iron, yung two legs, iron. Yan yung nagre-represent din ng Roman Empire na nahati. It was called na the Western Empire, yung sa Rome, the Eastern Empire, which is the Byzantine Empire, no? The Byzantine Empire o the Eastern Empire, yung Constantinople, yan yung present day Turkey. So nandun na po tayo sa ibaba, tapos meron din hong sa pinakaibaba na may partly clay and partly iron. So ganun ho. So very controversial kasi iyan, kasi ho bawat sa stages doon sa under sa panaginip sa account ni Daniel, no? Kasi tinanong ni King Nebuchadnezzar, lahat ho ng mga wise men doon sa empire ng Babylonian Empire. So ganun lang ho. So bawat stages iyon, may mga beast iyon. Napailiwanag yun ni Daniel, ni Prophet Daniel. Kasi nga si Prophet Daniel, siyempre, propeta ng Diyos, tsaka yung siyempre yung pinakitang panaginip kay King Nebuchadnezzar, siyempre galing sa Diyos din iyon. No? Bakit ba the rising beast? Kasi sa last portion, sa last part, may sinasabi doon yung bakal, yung iron, yung beast, na lahat ng beast na mas nauna, tinalo niya. Kasi bawat dispensation of civilization, of empires, meron hong representation ng beasts. Opo. Ipo ba? So, ganun lang ho. So, kung para paiksian ko na lang, kasi magpipili ako ng topic ko ngayon, isa iyan. So, bakit ito na napili ko yung The Rising Beast? Gusto ko nga sabihin pa minsan yung The Beast is with us. The Beast is present. Inaano ko pa yung title, pinag-iisipan ko ilang araw na no? Like the other day, kasi kahapon gusto ko rin sana mag-Facebook Live. Napigilan lang. Kasi tulad ngayon, tinake advantage ko na lang kasi may mga gagawin din naman ako. Pero habang wala pa, sabi ko I will take the opportunity na i-pursue ito. Pangalawa sa topic na pinagpipilian ko with regards dito sa dapat kasi kahapon mag-Facebook Live ako kasi kahapon it was the first day ng impeachment trial doon sa Senate. Senate trial doon po sa impeachment versus our Vice President Inday Sara Duterte. So, yung mga ganong incident, yung tulad kahapon, no, ang dami hong gusto ko talaga pakinggan. Kaso lang meron akong narinig doon isang, alam nyo na yun sa prosecution, babae siya, na kung ano-anong mga pinagdadaldal niya, nairita kasi ako Opo, nasasaktan yung tenga ko makinig sa mga sinungaling. Sa mga sinungaling, traidor, gumagamit ba ng salitang mga masakit kasi sa loob Kasi if you come up with an impeachment complaint, dapat ikaw immaculate ka rin, no? Itong prosecution na ito, yung babae, tinago nga niya yung asawa niya na may warrant of arrest Hindi sa dahil welcome mo sa prosecution, nasa defense na team ni Inday Sara Duterte, Madam Vice President, ma'am. Ako hindi naman nagtuturo sa inyo kasi I believe yung inyong mga defense team talaga superb. Ang tatalino, lalo si Attorney Season, napakagaling. Tuloy ko lang ng kaunti sa pagpipilian natin. So, isa pa sa nakikita ko doon, during sa pag-file ng impeachment complaint doon sa Congress, kasi Congress has the sole exclusive power para mag-initiate ng impeachment. Impeachment of what? Impeachment of who? Ganun sila yung may sole authority, yung Congress. So, ang tinatawag pa doon, yung House Judiciary Committee, meron siyang 10 days, no? Sino-shortcut ko lang ito, kasi pag, ito na lang, may complaint, no, from kahit sinong citizen ng Pilipinas, kahit sino pwede mag-file ng complaint, impeachment complaint, with an endorsement of at least one congressman, i-receive ng Secretary General ng Congress, tapos isa-forward doon, i-record niya, pag-record niya, submit niya doon sa House Judiciary Committee. The House Judiciary Committee
has a 10 business session days para mag-come up ng report. Ano yung report? Ifo-forward ho doon sa plenary. Yung plenary, kabuuan ho yan ng Congress para pag-uusapan, pagdidibatihan nila yung impeachment complaint, and they will come up another articles of impeachment, calendared at forwarded to Senate. Meron ho silang 60 session days sa plenary. So, bakit ho na nag-come up sila ng articles? Kasi nga pagdidibetahan nila iyon. Siyempre, nagawa naman lahat. Sabihin na lang natin, nagawa naman lahat. Pero I believe, ilan yatang complaint ang ginawa nila doon kasi may nagtanggap sila ng ilang complaint eh. So, doon pa lang may mga technicalities na doon. Hindi ko na lang babanggitin pa rito. Basta yun lang ho yung procedure doon. Since na-forward na ho sa Senate, na-calendared na-forward na sa Senate, yun na ngayon, nag-trial na sila kahapon. First day trial doon po sa Senate. Ngayon, ang sinasabi naman ho sa Article 11 sa impeachable officers, no, sa Constitution, meron doon dapat sa Senate ang tulad niyan si Vice President yung defendant, no, yung respondent, sabihin natin yung respondent. Ang uupo na Senate judges are the senators themselves at yung mag-decide or mag-preside yung parang yung pinaka-judge doon yung tawag nito. Yung para bang sa korte kasi ganun yun sila eh. No, yung uupo doon dapat Senate President. So nakita naman natin kahapon merong appointed na Senate President. So ewan ko bakit nila ginagawa yung ganyan, yung mga tinatawag ba na unprecedented, no? Unprecedented. Bakit ho unprecedented? Kasi ho never pa ako nakakita ng ganyan na impeachment na trial na meron hong appointed as Senate President. Well, wala naman nung nagsasabing batas na bawal iyan. But then the Constitution itself is very clear. It is very clear na ang upo diyang chairman is the Senate President. Bakit ho appointed ang nakalagay? So welcome ho to our Vice President. And siyempre, alam naman ito ng mga defense lawyer, ni defense counsel ni our beloved Vice President Inday Sara Duterte. Ma'am, keep strong, ma'am. So, alam naman ho natin iyan. Bakit yung Senate President? Dalawa sila doon eh. So, no, i-quote ko lang si Senator Amy Marcos ay sabihin ko na rin sa inyo, dati akong follower ni ma'am. Bakit ako naging unfollower? So, basta ganun na lang ho. Dati kasi akong follower ni Ma'am Amy Marcos, no, sa Facebook. Tanong nyo ba, follower pa rin ako? Hindi na ho. So, quote ko lang siya. Actually, ang sinasite doon ni Senator Amy Marcos kahapon are in related doon sa Murphy's Law. If something is wrong, it will go wrong. Ganun ho siya. Napakalinaw ho ng Constitution na dapat ho yung chairman, yung upo doon sa Senate trial for impeachment, no, is the Senate President. Paano yan? Bakit nagkaroon ng appointment niyan? Oo, walang sinasabing batas na bawal, pero napakalinaw ho ng Constitution. Hindi mo ho pwedeng i-construe. Hindi pwede yung ganon. Pero wala namang sinasabi na bawal or what. Pero siyempre, malinaw ho yung definition. So, siyempre, alam ko naman, ayaw ko namang i-instigate or i-preempt itong Supreme Court natin. Bahala na po sila kasi mas matatalino yung mga yan, no? Lalo ako, hindi naman ako ibig sabihin na bago ako nag-live dito, ginawa ko ng pag-aaral. Sa akin lang, ang staircasing, yung arrangement ko, nandito lang sa loob ng isip ko. Hindi ko na sinulat pa detalyado or what. Pero akin lang, pupuntusan ko lang in a sense na about the kung pwede ba mag-prosper iyan. Ano ang technicalities yan na technicalities niyan, bakit na makakwas yung masasabi ba na pag something is wrong, it will go wrong? Unconstitutional. Yun na lang siguro. Isang masabi ko. Kaya nga si Inday Sara, I believe si ma'am abogado naman ito. Kaya nga ayaw niya mag-appear doon no? Ayaw niya mag-appear. Talaga hong unprecedented ho.
talagang grabe yung powers dito sa atin, sa loob natin naglalaban. Kaya nga, connected pa rin naman iyan sa sinasabi kong the beast, no? The dragon is testing the waters. Tandaan ho natin sa Revelation 12, yung dragon tumayo sa harap ng babae. And what a coincidence na yung Asia map and China's geography boundaries represents the face of a dragon, two-faced dragon. Kaya pinagpipilian ko yan. Dalawa yon. So tuloy ko lang muna sa kay Inday Sara. Kaya nga ayaw ni Vice President na dumalo, no? Tapos bilib pa ako, hangang-hanga talaga ako doon kay Attorney Season na actually na-share ko nga i-play ko lang saglit, please bear with me. Kasi tatlo yan yung pinagpipilian ko na i-topic. Pwede ho kayong mag-comment, you are free to comment, suggest or what. You cite kung anong gusto niyong pag-usapan natin. Impromptu, payago ako, the best nga yan no? Actually, sinare ko yung kahapon, yung sinabi ni kahapon ba yun, kanina? Angkela, si Tioy Kabilugan, naging friends tayo. Alam, kung taga-Haniway ka, tara-tara, di relatives ka namin sa mother side ko. So sa mga relatives ko dyan sa tara-tara, Haniway, mayad nga adlaw ka din yan dyan, tanana. Dyan inyong parente dyan sa Facebook. Mayad nga adlaw sa ninyong tanan dyan sa tara-tara Haniway. Maayong adlaw sa inyong tanan. Ako dyan, mayadman. Ito i-play ko lang, no? 28, 2022 and signed through a memorandum from the Executive Secretary dated November 28, 2022 and signed by the former Executive Secretary Lucas Bersamin by order of the President that on December 13, 2022, the DBM issued a special allotment order number 0-BMP-C-22-001-2004 signed by former Secretary Amena Pangandaman to cover the request of financial assistance subsidy and confidential funds of the OVP that, notwithstanding the impending end of the fiscal year, the confidential funds were nonetheless released to the OVP on December 20, 2022 under this documented approval process. That the COA decision is far from being final, that there is a pending motion for the consideration of that decision that, assuming arguendo, the COA denies that MR today, or while this trial is ongoing as could plausibly happen under the circumstances, the respondent accused still has legal remedies available under the law and rules and can file a petition to question the validity. Nagtataka naman ako bakit mag-release sila ng budget at the last quarter, in particular the month of December. Bakit ganon? Si Pangandaman at si Bersamin. Ito, tandaan naman natin, si Pangandaman, hindi ko pa particular sa kanya, pero si Bersamin, alam ko, si Lucas Bersamin was a senior associate justice of the Supreme Court. No? Hindi ho ako natatakot sa inyo. Alam ko, tanim kayo ng dragon. Kita naman sa mukha ninyo And DNA will reveal secret bloodline. At talaga naman kung kayo ay maka-Pilipino, bakit yung ginagawa ninyo kaiba? Ganun lang ho. So, to the United States of America, I appeal, I implore, with your Proclamation 2695 issued by then President Harry S. Truman 1946, giving the Philippines, the Third Republic of the Philippines, its independence. And what independence and what freedom did we have after that? Until now, may freedom ba kami? Bakit kami sinisikil dito? Bakit ginaganito kami? Bakit ginaganito kami? Ako, ultimo lang ako ng Philippine Coast Guard. Bakit ako tanggalin bagaman pinarasis ko naman yung re-enlistment ko? Despite the fact na merong direktiba ang commandant namin, bakit sa Pawan yung direktiba,
ng disposition form. Ano ang authority ng disposition form para i-quash yung direktiba ng commandant? The disposition form came from the 1-star where for a fact the authority of the 4-star directing us to process our enlistment. So naiba tayo ng konti. Maipasok ko lang kasi naiirita ako eh. So, in short, dito kay Pangandaman at kay Bersamin, bakit nag-release sila? Based doon sa direktiba, December, i-release mo yung confidential fund. Ano bang puntos yan? Bakit ganun? So, makikita natin, merong mga, alam nyo na, tawag dyan niluluto, no? Niluluto. Mga lutuan yan, eh. So, Amerika ay appeal. Alam ko naman nag-observe kayo, eh. Pero tingnan yung ginagawa ng dragon dito. Ng salot na dragon. Ikaw yung demonyo ka dyan sa ibabaw ng binondo, napakalaki mo. Pero hindi ako natatakot sa'yo. Alam nyo yan. Alam mo yan. Inamong kita, Baphomet. Bugok! Sungay mo, between mo, isa lang. May between din ako yan, no? Dalawa pa yan, no? Pero ikaw, gago ka, nagpapasamba ka. Ginagago mo yung mga tao. Between mo, isa lang. Oo, may sungay ka. Magkakaroon din tayo niyan. Harap-harapan, ilalabas kong sikreto mo. Ilalabas ko rin sikreto ko. Lalaban tayo under doon sa kung anong gusto mo. At anong gusto ko rin. Kung gusto mo, may gusto rin ako. Between mo, isa lang, Baphomet. Ugok. Isa lang between mo. Isa lang ang between mo. Ito, 3. Gusto mo gawing 4? Ito, 4 pa. 4. Yung bawat tao, between din yan. The legs represent the leg ng star. The pentagon. Humans. Men are also stars. You are also stars. Wala akong magawa. Merong nilagay ang Diyos sa kamay ko eh. Anong gawin ko? Yan, meron din. So ito kasi laban ito ng mga ideologies. Mga ideas ng masama. Siyempre, mangingibabaw pa rin yung idea ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos. Sabi ng Diyos, ako gagawa. Sino pipigil? Wala akong makapigil. Wala ho. Pero tuloy ko lang kasi nag-debate ako. Mga ilang beses ako nag-debate. Napasok yung issue ko sa Coast Guard. Napasok itong mga spiritual na spiritual talaga ho. Kasi tandaan natin, yung spiritual are teachings, learnings. Ganun yun siya, yung spirit, no? Understanding, doctrines. Ganun yun siya. Ganun ho. So again, governments are also, balikan ko lang, are also religion. So, puntahan natin dito balikan ko muna ang sinasabi dito ni any forthcoming resolution of sino ito? Si Attorney Sheila Season. Defense Counsel ni Defense Team, part of the Defense Team ni Vice President Sara. Mantakay mo yung binubulgar niya rito. Mabibigat ho ito. Alam ho natin, in layman's term, niluluto, ginagawan ka para wasakin ka. Ganun lang ho. So, si Pangandaman tsaka si Bersamin, tanim kayo ng dragon. DNA will reveal secret bloodline. Sabagay, kahit na hindi na i-DNA, kita naman sa mukha ninyo, no? Ganun lang yun. So, ulitin ko lang, ha? the respondent accused still has legal remedies available under the law and rules and can find The leading higit for the presiding officer. Ginagago yung cellphone ko, ah. Walang ya talaga. Ginagago yung aking kwan. Nandyan na, istorbuhin pa. File a petition to question the validity of any forthcoming resolution. May saglit lang, oh. Ayusin ko lang itong cellphone kasi sira-sira to, eh. And rules
and can file a petition to is ongoing as could plausibly happen under the circumstances. Consideration of that memorandum from the Executive Secretary dated November 28, 2022 and signed by the former Executive Secretary Lucas Bersamin by order of the President that on December 13, 2022, the DBM issued a special allotment order number 0-PMP-C-22-001-2004 signed by former Secretary Amena Pangandaman to cover the request of financial assistance subsidy and confidential funds of the OVP that, notwithstanding the impending end of the fiscal year, the confidential funds were nonetheless released to the OVP on December 20, 2022 under this documented approval process. That the COA decision is far from being final, that there is a pending motion for the consideration of that decision that, assuming arguendo, the COA denies that MR today, or while this trial is ongoing as could plausibly happen under the circumstances, the respondent accused still has legal remedies available under the law and rules and can file a petition to question the validity of any forthcoming resolution of the COA on the MR under Rule 64 via petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court, and more importantly, that nothing in the notice of disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds as confirmed by attorney Gloria Camora when she was asked on this point during the committee hearing on April 14, 2026. Across all other articles, the prosecution will lay a landscape of what it deems to be their evidence in support of their speculations and conclusions. We are not strangers to all these accusations precisely because this was not the first time these narratives were foisted into the minds of the general public. We have heard the same tales and stories of these accusations since 2024 when the House conducted its Quadcom hearings and most recently the mini trial of its Committee on Justice. But what we must not forget amid all these accusations is the fundamental legal principle that the burden of proof never shifts. The burden of Correct. proof never shifts. He who accuses must prove his allegations with evidence that meets not only the degree of proof required, but also meets the evidentiary standards of admissibility, credibility, relevance, materiality. So, teka muna, yung sa proof of burden, the burden of proof, base doon dapat sa ano yan, sa nag-aakusa. Ngayon, balikan ko lang ng konti, pinos ko lang ng konti si Attorney Sison. Alam naman ho natin sa House of Representatives, sinabmit dyan yung complaint, weaponize pa ho. Na-weaponize pa. Bakit ito na-weaponize? Is because there was an account instance na mismo yung House Judiciary Committee, dapat gagawa lang sila ng report, isasubmit nila sa plenary at plenary doon sila mag-usap. Kaso nangyari sa plenary, sa House Judiciary Committee pa lang, nag-i-issue na sila, nagsusumo na sila ng mga kung ano, so on and so forth, para magbukas ng mga bangko, Ang burden of proof, nandun sa nag-file ng complaint, hindi mismo gamitin yung Judiciary Committee or the committee itself initiates ng mga action na dapat ang gumawa niyan. Yung complainant dapat ang gumawa niyan. Bakit ang committee ang gumawa? It represented, the committee represented on behalf of the complainant na mag-issue ng mga warrant, ganito, ganyan, so on, blah, blah, blah. Kaya nga, ang sinasaad pa nga dyan sa Article 11, 10 session days. So, hindi ko naman sinasabing technicalities yan, pero 10 session days lang dapat may report iyon. Pero I believe sumobra pa siguro yun I don't know I'm not really aware kasi naiirita rin ako Kung 10 session days nga, kung natapos nila yung House Judiciary Committee report, base dun sa impeachment complaint, kung nagawa nga yan nila within 10 session days, paano kung lumagpas iyon? Ano na naman ibig sabihin nun? So, hindi ko naman ayaw ko naman magaling, no? Wala naman akong pinapatunayan dito na sarili ko magaling. Akin lang, sinasabi ko lang, yung with regards dito sa the burden of proof, at binalikan ko bakit napabalik kayo sa Senate na, bakit bumalik ka sa Congress. Kasi yung Judiciary Committee, nag-issue ng mga subpoenas, nagsubpoenas sila. Tapos nag-summon pa nga sila sa Vice President na dumalo doon sa committee para sumagot sa mga tanong.
Alam na alam naman natin ho iyan na mini trial iyan. Bakit mini trial? Kasi ho, Judiciary Committee is a committee na gumawa ng report based doon sa complaint. Hindi ho para magsumo ng presidente. Tapos sabihin nila in aid of legislation or in aid of what or summon or what, kung ano pang mga teknikalidad na legal sa Congress para ho magsumo ng tao, no, o waranto or ano ba? Mga kung ano-ano pang mga warrant na i-issue. Hindi ho. Alam naman ho natin na ang trial na sa Senate, doon dapat mag-appear, doon dapat magkaroon ng tinatawag na appearance yung respondent sa Senate. Ngayon, baka sabihin nyo, meron namang balita, ayaw talaga mag-appear. Desisyon niya yun. Alam ni ma'am yung ginagawa niya. Saan ka naman makakita na pilitin kang mag-appear sa Senate trial na kung yung Senate President is appointed? Constitutional ba yan? Tapos yung Senate President naging secretary doon, dalawa silang nakaupo. That's unprecedented. Hindi naman nakasaad sa Constitution natin na magkaroon ka ng appointed na Senate President. Malinaw dyan nakalagay, Senate President. Welcome ho. So alam naman ito ng mga legal minds, ano? Constitutional law, no? Mga constitutional lawyers, no? Alam naman ninyo iyan. Akin lang, hindi naman ako abogado, aminado naman ako doon, nagsi-self-study lang ako at binabatayan ko lang, not my interpretation, but then what the Constitution itself, the reach of the Constitution. Kung anong sinasabi ng Constitution, malinaw ho iyan. It should not be interpreted na in by interpretation, hindi na ho. Hindi kailangan na interpretation yan, malinaw yan eh. Nakasaad. So tuloy ko lang ho, balikan ko lang dito that the burden of proof, sabi niya ulit, the burden of proof lies doon siya nag-aakusa. Tuloy lang natin sa attorney season. So pangalawang topic pa lang na pinagpipilian ko yan, ano? And competence. We therefore should not lose sight of the core principle that the burden of proof is on the prosecution, and unless it discharges that burden, the accused need not even offer evidence on her behalf, and she will be entitled to an acquittal. This is the law then. This is the law now. And the underlying principle for this burden of proof is simple. Under our Constitution, every accused is presumed innocent until proven otherwise. An accused has in her favor the presumption of innocence which the Bill of Rights guarantee. Teka, sa the burden of proof, bago ko patuloyin si Attorney Siso. May nakasado yan sa Rules on Evidence. Rules on Evidence, Rules 128, 2134 of the Rules of Court. I think that was revised yan, 2019 yan, 2018 or 2019. Pinakapost kasi ako saglit lang. Bukas naman yata itong computer ko. Hindi pa yata. Kalimutan ko yun yung computer ko. Pagpasensyahan nyo na pag nagkaroon ako ng pera, asahan nyo, sana tulungan ako ng Diyos na magpapagawa ako ng mini studio. Tapos bibili ako ng mga gamit para pang online, pang live. Improve ko ito. At least siguro hahawak ako ng mga 5 cellphone, 3-5 cellphone para tuloy-tuloy magdadagdag ako ng laptop para kung ano-ano man. Kasi maganda talaga na may mga sinasabi siya, note mo mga certiorari, mga question and answer doon, yung mga kontra ba. Hindi naman mahirap, hindi ko naman sinasabing mahirap yun. Para sa part ko, hindi naman mahirap yan. Kasi alam ko naman yung dapat gawin sa mga bagay na iyan. Yung sinasabi ko nga na 6W1H, what, when, where, why, who, which, and how, anchored in 3. Know where to go, what to do, and how to get there. 3 lang iyon, pero actually 7 iyan eh. Nilagay ko lang sa 3 kasi yung 3 bagay, parang napaloob na yan doon yung 7. Which are the 6W and 1H. So, ganun lang Kasi kahit saan tayo mapunta, meron tayong ganyan. Sila nito, ganun din. Kailangan So, ano ba ito? So, ganun sa Rules on Evidence, Search ko na lang din.
rules on evidence, rules of court, rules on evidence, rules 128 to 134. So ang dami hong nakapaloob diyan. Dapat ikaw mismo first hand may alam ka sa kaso. May alam ka sa kaso, first hand may alam ka sa impormasyon. Talagang kita mo lahat ganon. Same is true with sa pag-apply ng warrantless arrest. Dapat on the commencement, the consummation, dapat nandun ka, kita mo, tapos may hot pursuit, nakita mo, halimbawa, ganun kahit na wala na hong warrant. So, same is true with the evidence, the burden of proof, dapat sa'yo, dapat may mga ebidensya ka. So, sa akin naman hong parte, balikan ko lang yung status ko dyan sa Philippine Coast Guard, meron ho akong mga ebidensya eh. Meron akong hawak na direktiba, meron akong hawak na dinischarge ako ni ma'am, pero wala akong hawak doon sa sinasabing disposition form. Pero I believe, bago ka magpalabas ng order, merong tinatagan na disposition form. So, lahat ng mga bagay na yan, syempre, on my, sa ganitong pagkakataon, pwede ko pang sabihin kasi hindi pa naman nasa korte ito. No? Hindi pa naman tayo pwedeng masabi na sub judice, no? Although na sabi nga ng isang abogado, sir, hindi ka naman pwedeng file ng sub judice, hindi ka pwede sa sub judice kasi hindi ka naman members of the court, hindi ka naman members of the legal o legal na ano ba, ganon. Kasi dapat yung sub judice sa mga ano lang, sa mga lawyers and members of the court. So alam naman natin kung sino yung mga members of the court diyan, mga judges, mga attorneys. I don't know kung yung mga empleyado ng mga korte, pwede rin siguro mga empleyado ng korte. So ganon ano. So sa akin lang, since kasi ako magiging involved niyan, ako magiging complainant, magpapile tayo ng kaso, hindi ko pa naman pre, sinasabi ko lang dito na meron ho tayong rules on evidence, meron ho akong mga documentary evidence. Yan ang nakasaad dyan sa rules on evidence, rules 128 to 134 of the rules of court. Tingnan ko lang dito, rules on evidence. Rules 128 to 134 of the Rules of Court govern the admissibility, weight, and presentation of evidences in Philippine courts. These rules dictate what can be used to prove a fact in trial and how witnesses and documents are handled. So, meron din ho akong isang mga documents na naisubmit ko doon. Yung first ko na may iba tayo ng konti na segue ko lang ng kaunti. Doon sa first ko po na appeal, may sinabit ako doon mga documents regarding o sa naging reason ko bakit na ongoing the same time yung re-enlistment ko at saka yung ownership doon sa aking motorcycle. Ang problema na wala ho yung mga documents ko doon. So I believe isa pa yan sa magiging ko-complain ko siguro kasi nag-submit na ako ng mga documents that will form part of a document, government documents na iyan Bakit nawala? No, kasi meron doon sa letter ko, inattach ko yan doon, sinulat ko, nakasaad yan doon na mga attachment ko. Pero nawala ho yung document ko hanggang doon sa may Taguig, nawala yung mga documents ko. At syempre, binabalita ko rin sa inyo with regards doon sa ginawa pala sa akin sa komite, PCG board. Nakita naman doon may mga hawak akong documents wala silang makitang mga tawag nito, yung demerits ko ba or mga complaint laban sa akin. Malinis yung reputasyon ko diyan sa Coast Guard. Malinis Ang sabi nila, late re-enlistment. Sabi nila yon saan yung ebidensya? Wala Malinaw, wala nga akong inano diyan, winalang hiya. So, ganun malinaw. May mga hawak ko akong documents dito. Although na yung iba, may mga sinasabi sa akin diyan sa Coast Guard na, may mga documents doon na nakitaan ka ganito, ganyan. So, nagkasagutan na kami actually dyan. Binigyan ko pa nga sila ng lecture sa iba kong mga Facebook Live na usurpation, about the usurpation of authority. Kasi hindi ka doktor, nag-i-issue ka ng mga, naglalabas ka ng mga quotations para o mga assessment sa isang tao. Where for a fact, it should be legal, it should be with authority. Pag once nag-a-assess ka ng tao, dapat doctor of psychology ka.
Hindi yung dahil psychological lang, ganun, bibira ka na ng bibira. Tapos halimbawa, posisyon ka dyan, official ka dyan, tapos gagawa ka lang ng ganon. Hindi ka naman doktor. Anong tawag mo doon? That's usurpation of authority. Wala ho kayong bearing yan. Kaya ang sagot ko nga doon sa kasama ko dyan sa Coast Guard, nagsagutan kami actually, sabi niya confidential daw yan. Sabi ko hindi. Ako na nga yung concern, bakit hindi mo pwede sabihin sa akin kung yung mga documents na yan, laban sa akin pala yan. Dapat I have the right to know kung ano mga documents yan. I have my constitutional rights. My rights to know kung ano man documents na yan. At sabihin mo sa akin, ikaw nga, hindi nga concerned sa yan, nabasa mo, nalaman mo, tapos ako ayaw mo sabihin sa akin. Ginanong ko lang siya, pero sa pagkakaalam mo ninyo, sabihin ko sa inyo, alam ko rin ho yun. Kasi meron akong documents dito, Yun yung mga dokumento na inisyu ng mga opisyal namin dyan. Sir, sa Coast Guard dyan sa medical, sir, alam ko ikaw gumawa nun, hindi na lang kita i-drop name dito. Rest assured, sir, na hindi kita isasama sa complaint. Kasi that was 2016 pa, Nautusan ka lang din naman, siyempre, pinakasimahan mo kasi opisyal yun, Mas mataas yung ranggo nun. Sinasabi ko ngayon ito, sir, that was 10 years ago, pero siyempre, makita pa rin kasi may hawak akong documents, Kasi bakit ko nasabi yan? Kasi yan ang ginagamit sa akin na ako daw ay kung ano-ano, may hawak naman ako na galing mismo sa Malacanang, nagpapasalamat na naman sa mga ideas at talino na binigay ko sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga naglabas siya ng panibagong agency, nagtayo siya ng bagong government agency, which is the Migrant Workers Office. So, kung salamat to kay President Rodrigo Roa Duterte, sir, I know you are at The Hague and suffering. But then, sir, salamat talaga ng marami. Hindi ko alam talaga, sir, na sineryoso nyo. Ganun pala kayo, sir, magtanggap ng mga impormasyon. Talagang by the heart, sir, sabi nyo nga, sinapuso mo talaga yung tungkulin mo nung ikay naging presidente. So, sir, salamat sa iyo, sa inyong pamilya, to Inday Sara, ma'am. Our hearts, our minds, hearts, and prayers are with you. On behalf of the entire Filipino people, ma'am, we pray and we support you and may God keep you safe. So, ganun ho. So, bakit ko lubos na sinasabi? Siyempre, channel ko ito, kaya on behalf, although marami namang mga antay, siyempre maraming mga NPA dyan, sumusuporta sa demonyo, so hindi katakataka kasi ang Biblia nagsasabi din naman marami hong pumanig sa likuran ni Satanas. At by coincidence, yung flag ng Communist China, gawin mong plastic balloon. Meron nga akong plastic balloon dito, saglit lang. Yan, gawin mong lobo. Gawin mong lobo yung flag ng China. Makita mo yung dalawang between na malaki, magiging mata. Yung 4 na maliliit, maging 8 sungay. So, ganun ho. What a coincidence, no? Tapos, yung geography ng Communist China, bakit gusto niya kunin yung Taiwan is because para makompleto yung dalawang mata niya. Kasi lulunukin niya yung buong Pilipinas. So, ganun ho. So, sa rules on evidence pala, balikan ko kasi medyo napahaba-haba na ng konti, baka malito yung iba sa inyo. Again, pinagpipilian ko lang yung topic na gusto kong pag-usapan natin ngayon. Introduction pa lang yun, pero ang haba, yung kanina. So, pagpasensyahan nyo na lang. So, isa yon sa pagpinagpipilian ko, the rising beast or the beast is with us. The beast is with us. Yan yung Communist China. Tapos itong pangalawang topic ko, ito yung kay Inday Sara, yung impeachment to. So, tuloy ko lang muna rito yung kay Attorney Season, pero bakit ko ba na-cite dito yung Rules 1282134? Kasi yung the burden of proof. Dapat alam din ito ng nag-file ng impeachment complaint dyan sa House. Tapos yan na ngayon, nag-prosper na, nandyan na ngayon sa Senate. Dapat alam na alam mismo kasi most probably, itong si complainant, ipapatawag ito. Pero I don't know kung papatawag yan kasi ang prosecution na humaharap isang congresswoman na isa ring abogada. Pero hindi ko alam bakit ganun siya katalino magsagot. Tinatanong siya, are you willing to arraign, the respondent, binanggit din Attorney Season yung sa arraignment. Pero bago yon, ituloy ko muna ito, So bakit ko nasabi itong Rules 128-134? Kasi mahalaga ito. Kasi the burden of proof dapat
doon sa nag-aakusa. So ganun lang ho. Tuloy natin itong si Attorney Season. This also brings to fore the reality that, in the words of the Supreme Court in People versus Pagal, the individual citizen is but a speck of particle or molecule vis-a-vis the vast and overwhelming powers of government, and his only guarantee against oppression and tyranny are his fundamental liberties under the Bill of Rights, which shield him in times of need. Sa madaling salita, kinikilala ng ating saligang batas na sa bawat paglilitis, ang isang individual ay nahaharap sa malalim at napakalaking makinarya ng buong Estado. At ang tanging sandigan lamang niya laban sa anumang pang-aabuso ng kapangyarihan ay ang kanyang mga patayang karapatan sa ilalim ng... Ngayon, yung saligang batas, yan nga yung sinasabi na Attorney Season na yan yung pinaka-garantiya na merong karapatan ng tao tulad ako halimbawa. Pero sa pagkakalam ko, hindi lang naman ho konstitusyon. Pangalawa doon, siyempre higit sa lahat, una sa Diyos. Nananalangin din ako sa Diyos. Binigay ko naman sa Diyos yung alam ng Diyos yung nasa ng puso ko. Tapos pangalawa, nananawagan ako sa Amerika. I call upon your attention na you please take note, and I know you are observing how the traitors within the Philippines subjugated, destroying this country. The power of corruption, the opium, the modern day opium is corruption. The dragon is testing the waters, Again, the dragon is testing the waters. Who is that dragon? Itong Communist China, yung mga facade ninyo rito, yung mga negosyo nito. Kaya nga ang market, it's war of technology, tapos mga babae pa. So, asahan nyo na i-review ko ito at ipopost ko yung mga nais ko na parating sa inyo. So, dalawa pa lang yung pinagpipilian natin, Tuloy natin ito si Attorney Season. Ating konstitusyon. Kaya't mahalagang linawin na sa gitna ng Opinion ko lang yun na ang aking garantiya, yung ating karapatan, on my individual, on my point of view, in my opinion, meron akong hiling sa Diyos, meron akong hiling sa Amerika, kasi I believe na ang Amerika pa rin naman yung may-ari sa Pilipinas, kasi proclamation ng 2695 lang naman yun eh. That's the guarantee that the Third Philippine Republic will have its independence, will enjoy its independence since 1946 until now. Pero kita naman ninyo, yung mga demonyo, mga traidor sa gobyerno, sila pa ngayon yung naging hari-harian. So, galaw ng mga communist yan, the communist way. Related ito lahat. Yung mga pinagsasabi ko rito, baka sabihin nyo, ang dami mo namang sinabi. Ay, hindi pa nga, kunti pa nga yan eh. Marami talaga. Marami. Kasi ang Pilipinas, we are 7,100 ilang islands na ba tayo? So, ganun ho kadami ang isla sa Pilipinas. Isla pa lang yun, 7,000 mahigit na nga eh. How much more the population? That is 116 million. So, ang garantiya na pangdepensa natin sa mga grabing kapangyarihan ng hawak ng mga tao na nasa gobyerno, itong Bill of Rights natin. So, ang akin naman, in my opinion, in my humble opinion, I ask God, siyempre marami namang naniniwala sa Diyos, yun ang ating saligan. The name of the Lord is a strong fortress, and the righteous run through it. Ibig sabihin, kumakanlong. Humihingi, ibig sabihin, nagtatago, kumakanlong, nagiging fortress ng mga matuwid, yung pangalan ng Panginoon. Kaya nga binabanggit natin yung pangalan ng Panginoon kasi siyempre siya naman yung naging preamble, pauna sa preamble natin na siya yung naging batayan bakit nagkaroon tayo ng bansang makatao. Pero ang nangyayari bansa ng mga sindikato. Sino pa yung mga kurakot dito? Sila pa yung hari-harian dito at mga walang hiya kayo. You were not members or tawag nito, hindi kayo yung mga naging kapangyarihan para i-liberate ang Pilipinas during World War II. It was America and the 1 million Filipinos who lost their lives. Yun ang naging garantiya.
na magkaroon ng liberty o ng demokrasya ang Pilipinas. Hindi kayo, mga sindikato at mga traidor kurakot, mga i-DNA kayo, salot kayo, nandiyan kayo sa Senado, sa Kongreso, nandito kayo, iba sa military, sa uniform service, sa mga negosyo, nandiyan kayo lahat. Sunog na rin kayo. Ngayon, para malaman din, kasi alam naman ito ng Amerika, Mossad, alam naman ninyo yan eh. Israel, matutulog pa rin kayo hanggang ngayon? Tulog pa rin ba kayo, Israel, hanggang ngayon? Panganay kayo na tinawag ng Diyos, pinagkatiwalaan para ipangaral ninyo ang patungkol sa Diyos. Bakit ang nangyayari, ang naghahari sa inyo dyan, yung tatlong sungay? I know, I believe na alam nyo kung sinong tinutukoy ko na tatlong sungay dyan sa Israel. I believe, alam nyo yung ibig kong sabihin kung sino yung tatlong sungay na yan dyan. So, yan lang sa akin, ulitin ko lang, yung ating garantiya, sabi nga ni Attorney Season, is the Bill of Rights. Dahil dun sa mga kapangyarihan. Ang akin naman, by opinion, siyempre, manalig ako sa Diyos, tatawag ako sa Amerika, alam ko naman, Amerika naman may-ari ng Pilipinas. At Amerika, meron kayong 50 states that represents a deck of cards, kulang pa ng 2. So, I know, may naglalakad kayo. Siyempre, playing cards yan, gamble yan, struggles yan. So, I know how to play the cards. I know also your secrets. Pero, siyempre, tagong-tago yan, mga secrets na never ko pa naman mga sinasabi, never ko pa naman binabanggit. But then, I appeal and I implore na kung gusto nyo lang naman ng talino, if you want my service, I will offer it to you for free. Since na nung 2005, 2004, dyan sa may Bangko Filipino building, dyan sa loob ng Intramuros, you invited me, one of your asset invited me to join the US Navy. Nagpapasalamat ako. Pero syempre marami pa akong hinahanap at yung ibang bagay nakita ko na. Yun nga lang, medyo may kasamang mga kapaitan. At ituloy ko lang si Attorney Season, ang naggagarantiya sa Pilipino ng Bill of Rights, sa konstitusyon yung Bill of Rights. Tuloy natin. Laban dun sa mga mapang-api. Kang ikondisyon ang kaisipan ng mamamayang Pilipino at sa gitna ng walang humpay na komentaryo sa mga pampublikong espasyo, Trial by publicity. wala pang maituturing na anumang ebidensya o aligasyon na napapatunayan ng prosekusyon sa simpleng dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa paglilitis at pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas. Higit sa lahat, ang anumang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon at hindi lamang sa kagustuhan ng iilang may hawak na kapangyarihan. One might ask, why is it important that we must not forget these basic principles? That is the basic The principle. ruling of the Supreme Court tells us why. Rule of law. The Bill of Rights applies to the entire impeachment process because in as much as our court recognizes that impeachment is a political process, it reminds us that it is not a purely political process but a legal and constitutional mechanism. Thus, if we are to uphold the rule of law, serve justice, and invoke the accountability mechanism, then this court and we as a people must guarantee that all efforts to hold our leaders accountable must be done right. This we must not forget. I thank the court and the public for the privilege of your time. May God bless our country. Amen. So, ganon. So, tingnan pa natin yung isang clip dito kahapon na mismo din si Attorney Season din ito When it comes to the arraignment, basahin ko na. Na-post ko na rin naman kahapon ito. Luloko talaga cellphone. Hirap talaga pag cellphone mo sira, Kailangan ng mga repair, Ito nga ang pinost ko kahapon. Source Google, in legal context, arraign typically refers to the act of planning, preparing, or reaching a mutual understanding. It is broadly divided into two main categories: contractual arrangements. Ito kasi kahapon, yung sa incident na, ito na lang panoorin natin. But before I give my comment, may I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused. Your Honor, whether this is arraignment or otherwise,
The motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment. I think the question, Your Honor, is very simple. As I have It's mentioned, answerable Your by Honor. Yes or no, Your Honor. Rule Is the 7, lead prosecutor. Rule 9 Is the lead prosecutor. But before I give my comment, Arraignment, ibig sabihin, ano bang plano mo doon sa respondent? Pababayaran mo sa kanya. Sabihin ko na lang, pababayaran mo yung CF fund na yon. Ganon ba? Isa siguro sa nakikita ko yon. Kasi alam naman natin ng impeachment, tatanggalin talaga muna yung impeachable officer na yan. At saka pag natanggal siya, pwede mo na siya pailan ng mga kaso. Kasi hindi mo pwedeng pailan ng kaso, halimbawa criminal man yan, kung ano mang cases na civil man yan, hindi mo siya pwedeng pailan kung graft and corruption man yan, habang nasa katungkulan po siya. Yan pong nakasaad sa Article 11 of the Constitution, mga impeachable officer. Sino yun sila? The President, Vice President, Associate Justice of the Supreme Court, Ombudsman, and the members of the Constitutional Commission. Who are those? COA, CSC, and COMELEC. Sino yung COA? Commission on Audit, CSC, Civil Service Commission, COMELEC, Commission on Election. Kasi may mga chairman na yan, So those are impeachable officers, kasama doon si Ombudsman and the Associate Justice of the Supreme Court. So kailangan mo sila i-impeach muna. So madugo-dugo yung procedure niyan, proseso niyan para mag-file kayo, magsabi na gaya ng sinasabi ng mga, sabihin na lang natin siguro dahil sa bunga ng kanilang, sabi nga ni Attorney Libayan. So Attorney Libayan, thank you very much. When the emotions are high, intelligence is low. So siguro dahil with their high emotions, their intelligence were low, to say na si Sara convicted daw sa Inday Sara Lustay, kung ano-ano pa. Well, that is their opinion and masabi natin na ay paninira lamang, no? So, ganun lang yung pangalawa sa topic na pinag-uusapan natin ngayon. Yung pangatlo pala, ito naman patungkol sa tiyahin ko with regards doon sa RA 7160, no? With regards doon sa the appointing power doon sa local government, DILG, yung kasi may tinatawag siya na coterminous, no? Isa sa tatlong topic iyan na pag-uusapan ko sana. So, Tita Nancy, shoutout sa iyo. So, salamat sa mga na-share mo at talaga nakakaantig din naman. So, concern naman tayo lahat na yan kasi tayo as a Filipino and as a Filipino citizen, lahat ng mga bagay na in particular nag-involve, sabihin mo na maliit man yan, pero by accumulation, parte ng kabuuan niyan, ng pangkalahatan niyan. So sabi nga ng tiyahin ko, with regards dun sa barangay, just wait for the new barangay officials will appoint you. It's not really okay under RA 7160. All appointed in the barangay or barangay, which means coterminous langgid. When the term of office is over, the one who appointed gin-appoint is automatically. There is no more unless i-reappoint to the new barangay. You don't do eye-to-eye resolution for what we want. If you have a plan, you'll be forced to resign in your position, subong. So, doon sa mga sabihin na lang natin, tawagin ko na lang kayo, pagpasensya nyo ng salita kung gagamitin, kupal talaga kayo. Kasi pag natapos na yung termino ninyo, ang kukupal at ang wawalang hiya ninyo dyan. Saan ba yung lugar mo dyan, Tiay? Sa Suok, sa Mandurriao? Opo, mga kupal kayo at mga walang hiya, mga kamanguan nyo. Hindi ka mo tanay magminango kag mag very brave. Very brave ka mo, mag-iubra-ubra kasi resolution. Tapos na yung barangay chairman na nag-appoint sa inyo, ngayon gagawa-gawa kayo ng mga ewan ko ba, dapat nga hindi nga kayo pumirma kung anong dapat pirmahan nyo kasi tapos na yung termino nyo, tapos na yung termino. Dapat yan, wala na kayong dapat na gawin dyan. The same is true with the government. Kahit nga releasing ng mga, basta nandyan na with regards sa election, wala nga mga ganun Wala nga mga appointments So kayo pa mismo sa barangay, tapos na yung termino, tapos ang lalakas ng loob ninyo. Napakagago nyo naman. Ano ba kayo, congressman, senator at the same time, president kayo, all in one kayo? Tapos babaguhin nyo yung 7160. Tandaan nyo kailangan ng batas. Meron batas. Sa ganyan palang kapangyarihan ninyo, dyan sa may Suok, no? Shout out ko na dyan sa mga taga-Suok na mga kupal, mga wala huya kamo, kabalan. Mga kabalan kamo. Nagpasa-pasa kamo sa resolution, base malintikan kamo, ay kamo kabalos yung kinahimo ninyo, ang kamanguan nyo.
Hindi ka mo mag-alam-alam kaya hindi ka mo maalam. Basahin nyo na lang yung batas. Ha? Basahin nyo yung batas, yun yung magiging guide sa atin. Tandaan nyo, law, by definition, is right. Is always given. Again, law is, quote, right is always given, unquote. So, wag kayong iipal-ipal. Wala. Tapos na yung termino, co-terminus kayo. Dapat terminated na yan. So, any transactions entered into by you, by any one of you, by which among you, by who among you, kupal-kupal kayo, ewan ko lang pagpailan kayo ng kaso, iyak-iyak kayo niyan. So, ganun lang ho. So, tayo mga kababayan ko, again, this is my Facebook Live, no? Ino-offer ko sa inyo ito is this will form part of our, sabihin na natin na tulong ba, education. Etymology is educar, educer, to bring the best within you. So, ganun ho. Kasi nagmasteral din ako, although isang semester lang yon. But then I believe na ang laki hong natutunan ko doon kasi the same principle pa rin applied sa first semester. The rest all throughout, ganun pa rin yung gagamitin doon. Kasi yung pinag-aralan ko doon, hindi lang naman yung subject namin na New Testament survey. Mismo yung professor ko, pinag-aralan ko rin. So mismo siya nagulat. At meron kaming instance na nagkakaroon kami ng debate, yung referee, yung moderator, yung aming yung nagja-judge, yung moderator is tong professor naming Amerikano, tapos kalaban ko doon yung mga 4 kong classmate or 5 classmate ko na mga pastor or obispo ang tataas ng posisyon nila. So, ganun lang ho. So, ganun lang ho tayo. This is a form of education. Sabihin nyo na education. To educate. So, mag-aral-aral din ho tayo. Mag-usa ho tayo. Magtanong ho tayo. Mahalagang bagay po yan na meron ho tayong sinasabi na magtanong. Ang taong matanong, daig. Ang taong marunong. Ika nga sa kasabihan ng Tagalog. Tested naman ho iyan. Nakailang beses na akong napadebate dyan sa Coast Guard Education and Training Command. Shout out pala sa JICA, no, sa Japan International Cooperation Agency, no, JICA. Kasi nung minsan na nagkaroon kayo ng seminar dyan sa Coast Guard, Philippine Coast Guard Headquarters, I was one of the audience doon sa tsunami. February, I think that was February 6 of 2006 or February 8 of 2006. Ang aking kasi mga notes nandyan sa bahay kay Father, no? Tay, shoutout pala sa aking magiting na tatay, si Jesus Sukgang Sr. Aking nanay, si Daisy Sukgang, Sheila at Jan Sukgang, sa aking mga kapatid at sa aking mga pamangkin, Dan Claude, ang haba ng pangalan to, Diana, no? God bless sa inyong lahat, sa aking mga relatives, mga kaibigan, mga kasama ko dyan sa Philippine Coast Guard. Shoutout sa iyo, Jobert. God bless you. May kinakaharap tayo. Hayaan mo lang pag makasa ito sa gagawa rin ako ng paraan. Tapos shoutout pala sa iyo, Rio. God bless sa iyo. Talagang tungtuwa ako sa iyo. Shoutout sa aking mga relatives dito sa Facebook, no, si Tiyoy Kabilugan, Tiyo taka kung taga Haniwa ikaw, edi parente man taton mo. Shoutout dyan sa mga taga Tara-Tara, sa mga relatives ko dyan sa Tara-Tara, Haniway, mga taga Janiway, o Haniway. Sa aking mga batchmate dyan sa La Paz National High School, batch 92. Shoutout sa inyong lahat. Sa mga estudyante, schoolmates ko, sa La Paz Seventh-day Adventist dyan sa La Paz, Mabini, at sa mga classmate ko din sa John B. Lacson Colleges Foundation or schoolmates ko, bahala na kayo lahat. No, shoutout sa inyo. So, 3 pa lang yung topic na pagpipilian natin. Ilang minuto na, mag-iisang oras na. Ewan ko ba? Mababa. Introduction pa lang yan. No? So, but I believe if you have any comments, suggestions, queries, or what, kung gusto nyo, post nyo lang dyan. Willing din ako magbigay ng ibang mga ideas sa inyo. Paano mag-fast reading or what. Ganun no. Naayos ko lang yung oras ko. Ano kasi itong relo ko na kailangan gamitin. Pag hindi ginagamit, nag-i-stop . So, ganun no. 3 yung topic na pagpipilian natin. The beast is within us. No? The beast. Yung communist China.
Masaktan naman kayo, walang problema yon. Alam naman ninyo yan, no? Na ginagawa nyo kaming gago, akala nyo sa akin nun, gago-gago, tanga-tanga lang. Alam ko ho yun. Sa mga nakakalam, hindi ko naman kayo dinadrop name kasi ayaw ko naman kayong sunugin. Iniingatan ko rin naman kayo. Pero tandaan nyo, basta ayaw ko lang magbigay kung sino kayo. Nung nandun ako sa Quiapo noon, yung with regards doon sa aking netbook na sinasanla, may nakatayong babae doon. Alam ko ho iyon. Alam ko ho lahat iyon, pati doon sa computer shop na akala nyo tanga-tanga. Minsan laro lang ako ng laro doon, tanga-tanga. Hindi ho. Namimemorya ko yun, lahat ng mga pakiramdam doon. Tinatandaan ko yun. Tawag pa nga sa akin kung ano-anong pinagsasabi sa akin, hindi magaganda doon Natatandaan ko yun. Okay lang ho iyon. Tapos din sa Coast Guard, kung ano-anong pinagsasabi sa akin, ayos lang ho iyon. Pero meron na ho akong na-saving lives dyan. Si Chief Glia, nakapag-retire na, hindi siya nasaksak. Yung anak ni Taratitat, humaba pa yung buhay, na-enjoy pa niya yung mga panahon. Siyempre, namatay nga lang yung tao. So, ganun lang ho. So, again sa tatlong topic na pinagpipilian natin, introduction pa lang yan, mahaba-haba na. So, ihinto ko na lang muna. But then, if you have any comments, suggestions, feel free to comment down the section below. Again, shoutout sa aking mga magulang. Shoutout sa inyo, sa aking magiting na tatay, Jesus Suggang Sr., sa aking nanay, Daisy Suggang, Sheila at Jan Suggang, sa aking mga kapatid, mga relatives. Again, shoutout sa inyo. At sa inyo po na aking mga patuloy na mga subscriber, followers, no? At saka sa mga patuloy na mga nag-review, walang sawang nag-review. Ay, shoutout pala sa iyo, kababayan PH, Ruel. No, Ruel, shoutout sa iyo. Talagang okay ka talaga. Nung minsan pumunta ako diyan sa kami naman, signature campaign, diyan sa may Calao, Mabini Calao. Talagang pinakain niyo pa ako. Talagang sarap na sarap ako noon. Nakalimutan ko nga lang, dapat hindi ko na nga lang kinain, dapat binalot ko na lang, inuwi ko Wala, nakain ko na nakalimutan ko Napasarap kasi ako, napatikim, napasarap So, ganun lang Salamat at thank you very much sa kababayan PH na in-endorse mo pa yung aking Facebook channel na ito at sa inyong mga followers na pinanawagan mo pa na ako'y i-acknowledge din nila. So, salamat ng maraming salamat sa inyo at siyempre sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan, higit po sa lahat. Sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Tayo po ay, sabi nga sa Lucas 17:10, mga aliping walang kabuluhan. Siyempre, nagawa natin yung mga bagay na yan, base lang naman dahil pinagkalooban tayo. So, ganun yung kaloob ng Diyos. Talagang mahirap Ako, kahit ako na ako'y pinagbigyan, nahihirapan din ako, parang hindi ko matanggap kasi hindi ganun yung pagkatao ko na dahil meron kang ganyan, super ka na, hindi ganun Matagal na panahon, hindi ko nga tinatanggap yan So, sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan, magpakailanman. Yung topic, mamili na lang kayo doon. So, next ko na lang na Facebook Live, i-continue iyan. Pagpipilian ko na lang doon yung tatlo. So again, salamat ng maraming salamat sa inyo. Salamat sa Diyos, sa Panginoon, at sa Espiritu Santo. Amen.